Magandang araw po sa inyo. Samahan niyo po ako sa isang pag-uugnay katauhan sa ating pagninilayang salita ng Diyos. Ang mga hakbang po sa pag-uugnay katauhan sa Ebanghelyo ay ang sumusunod. Una, pagpikit ng mata. Pangalawa, pananalangin ng paghahanda para sa pagninilayang salita ng Diyos. Pangatlo, pakikinig sa salita ng Diyos. Pang-apat, pag-uugnay ng sarili sa kwento, paglalagay ng sarili bilang isa sa mga tauhan o isang simpleng saksi o nagmamasid sa mga kaganapan sa kwento. Panlima, pagsagot sa mga tanong pagninilay. Pang-anim, pakikipag-usap sa Diyos at pag-aantay ng kanyang katugunan. Pampito, pananalangin matapos mapagnilayan ang salita ng Diyos. Tayo na po ngayon ay mag-ugnay katauhan patungkol sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang pagtawag ni Jesus kay Levi. Ipikit na po natin ang ating mga mata. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ama, sa sandaling ito, kami po'y lumalapit sa inyo. Naghahanda ng aming puso at isipan upang makinig sa inyong banal na salita. Naway ang inyong Espiritu Santo ang gumabay sa aming pakikinig upang maunawaan namin ang mga aral na nais ninyong iparating. Buksan niyo po ang aming mga mata upang makita ang inyong katotohanan, ang aming mga tainga upang marinig ang inyong tinig, at ang aming puso upang tanggapin ang inyong pagmamahal. Alisin niyo po ang anumang hadlang na maaaring pumigil sa amin na makaunawa sa inyong salita. Patahimikin niyo po ang aming mga isipan mula sa mga alalahanin at distraksyon upang mapagtuunan namin ang inyong presensya. Nawa ang inyong salita ang magbigay sa amin ng lakas, karunungan at pag-asa. Tulungan niyo po kaming isabuhay ang mga aral na aming matututunan upang maging daluyang kami ng inyong pag-ibig sa mundo. Salamat po sa inyong salita na siyang ilaw sa aming landas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ngayon po, ating pakinggan ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nangangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom nakasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narito po ang mga tanong at pagdinilay para sa bawat karakter na nakasaksi sa pangyayari. Bilang si Levi, ano ang nag-udyo kay Jesus na tawagin ako, isang publikano na kinamumuhian ng marami? Paano ko natatagpuan ang lakas ng loob na iwan ang lahat at sumunod sa Kanya?
Ano ang kahulugan ng pakikisalo ni Jesus sa aking bahay kasama ng mga publikano at makasalanan? Ano ang pakiramdam ng mapatawad at tanggapin ang isang taong tulad ni Jesus? Ang pagtawag ni Jesus ay nagpapakita ng walang hanggang awa at pagmamahal ng Diyos kahit sa mga itinuturing na itinakwil. Ang pagtalikod ko sa aking dating buhay ay nagpapakita ng tunay na pagsisisi at pagbabago ng puso. Ang pakikisalo ni Jesus ay nagpapakita ng pagtanggap at pagmamahal sa lahat, hindi lamang sa mga matuwid. Bilang isa sa mga Pariseyo at Eskriba, bakit nakikisalo si Jesus sa mga publikano at makasalanan? Hindi ba't ito isang paglabag sa aming mga tradisyon? Paano ko maiintindihan ang pahayag ni Jesus na hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit? Bakit parang mas pinapansin ni Jesus ang mga makasalanan kaysa sa amin na nagtatangkang sumunod sa Kanya? Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng matuwid at makasalanan? Ang aming reaksyon ay nagpapakita ng panganib ng pagiging mapanghusga at mapagkunwari. Kailangan naming matutuhan ang tunay na kahulugan ng awa at pagmamahal ng Diyos na hindi lamang para sa iilan. Ang mga salita ni Jesus ay nagpapakita na ang pagsisisi ay para sa lahat. Bilang mga alagad ni Jesus, ano ang ibig sabihin ng pagtawag ni Jesus kay Levi? Paano niya nakita ang kabutihan sa isang publikano? Paano ko ipapaliwanag ang pakikisalo ni Jesus sa mga publikano at makasalanan, sa mga taong nagbubulong-bulungan? Ano ang kahulugan ng pahayag ni Jesus tungkol sa manggagamot at makasalanan? Paano ako magiging tulad ni Jesus na nagpapakita ng awa at pagtanggap sa lahat? Ang pagtawag ni Jesus kay Levi ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na magbago ng buhay. Kailangan kong matutunan na ang misyon ni Jesus ay para sa lahat, lalo na sa mga nangangailangan ng awa. Ang aking tungkulin ay maging saksi sa pagmamahal at pagpapatawad ni Jesus. Bilang isang saksi na nakakita ng mga pangyayari, ano ang kahulugan ng biglang pagbabago sa buhay ni Levi? Paano ko maiintindihan ang reaksyon ng mga Pariseo at Eskriba? Ano ang kahalagan ng pagpapatawad at pagtanggap sa konteksto ng pangyayaring ito? Paano ko maiugnay ang mga aral na ito sa aking pang-araw-araw na buhay? Ang mga pangyayari ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na magbago ng buhay at magbigay ng bagong pag-asa. Kailangan kong matutunan na huwag husgahan ng iba batay sa kanilang nakaraan, kundi tignan ang kanilang kakayahan na magbago. Ang pagmamahal at pagpapatawad ni Jesus ay isang paanyaya sa akin na maging mas mahabagin at mapagpatawad sa aking kapwa. Sa mga sandaling ito, panatiling bukas ang puso at isipan. Kausapin ng Diyos at magantay ng kanyang katugunan. Tayo na po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon,
Aming Diyos, sa pagtatapos ng aming pagninilay, kami nagpapasalamat sa iyong presensya at sa mga biyayang aming natanggap. Salamat sa mga aral na aming natutunan, sa inspirasyon na iyong binigay, at sa kapayapaang aming nadama. Naway ang mga binhi ng iyong salita ay manatili sa aming mga puso at mamunga sa aming mga buhay. Tulungan mo kaming isabuhay ang aming mga natutunan upang maging mga saksi kami ng iyong pag-ibig at liwanag sa aming mga kapwa. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na kami ay nagkulang ng pag-unawa at pagsunod sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga hamon at tukso na aming kinakaharap. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan mo kaming maging daluyan ng iyong pagpapala sa mundo. Salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at awa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. At para sa ating pagbabahaginan, maaari ninyong ilahad ang inyong naging karanasan sa ating isinagawang pag-uugnay, katauhan sa Ebanghelyo. Ilagay po ito sa ating comment section. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lamang pinapanatili sa ating mga sarili, mangyaring ibahagi ang video sa inyong mga mahal sa buhay at kakilala. Pindutin ang like and share button at mag-subscribe. Marami pong salamat. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng poong may kapal sa ating paglalakbay, sa ating buhay, pananampalataya.